Hindi ako nagsimula sa pagguya ng cloves dahil naniniwala ako sa himala. Hindi ako naghahanap ng magic na gamot o secret na pagkain. Nagsimula ito halos aksidente lang, parang experiment ko lang. Maliit na pagbabago sa araw-araw kong ginagawa. Pero pagkatapos ng ilang linggo na tuloy-tuloy, may nangyari na hindi ko inaasahan. 10 problema sa katawan ko na tahimik kong tinanggap na bahagi na ng buhay, nagsimulang gumanda. Hindi biglaan, pero dahan-dahan at sigurado ang pagbabago. At ito ang twist na nagbago ng lahat. Yung malaking pagbabago na naramdaman ko, hindi dahil malakas talaga ang cloves, kahit malakas nga, kundi dahil sa paano ko kinakain, paano ko minunguya. Yung cloves ay mensahero lang, pero yung pagguya mismo ang wika na naintindihan ng katawan ko. Ako nga pala si Doktora Maricel Santos, 35 taong gulang. At pakinggan ninyo ako ng mabuti. Maraming taon na akong nag-aalaga ng mga pasyente, lalo na yung mga nasa 60, 70 at 80 years old dito sa atin. At alam niyo ba kung ano ang pinaka-nakakalungkot na nakikita ko? Hindi yung malubhang sakit. Yung pagtanggap na lang. Yung tahimik na pagtanggap na, ganito na talaga yan pag matanda na. Yung pagka-resign na wala nang magagawa. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, mali yan. May magagawa pa. At minsan, yung pinakasimple na bagay ang may pinakamalakas na epekto. Tigilan muna natin yung usual na kwento tungkol sa cloves o kahit anong miracle spice. Ito ay hindi tungkol sa pag-detox ng dugo, pagpapapayat o pagpatay ng bad bacteria. Yung pagguya ng cloves gumagana sa mas subtle, mas matalino at mas sustainable na paraan. Ginagamit nito yung prinsipyo ng cephalic phase response. Ibig sabihin, yung proseso ng kalusugan nagsisimula sa signal mula sa ulo mo bago pa man dumating ang pagkain sa tiyan mo. Makinig kayo dahil dito nagiging interesting talaga. Habang konektado lahat ng 10 benepisyo, yung benefit number 3 ang susi. Yan ang magpapaliwanag kung bakit ang simpleng practice na ito ay uniquely transformative pagkatapos ng 50 years old, kung kailan yung internal signaling ang katawan natin nagiging less clear at madaling madisrupt. Pero bago tayo pumasok sa science, tanumin ko kayo. Kayo ba, may nararamdaman ba kayong mga bagay sa katawan ninyo na akala ninyo normal na lang yan dahil tumatanda na kayo? Yung pagbusog after ng kain. Yung hindi makatulog ng maayos. Yung takot kumain ng masarap dahil baka sumakit ang tiyan. Kung tumango kayo ngayon, mangyaring makinig. Baka mabago nito ang lahat. Ikwento ko muna sa inyo ang tungkol kay Lola Carmen mula Cubao, Quezon City. 72 taong gulang siya at maraming taon siyang nag-struggle sa chronic indigestion. Tuwing kumakain, lalo na sa gabi, parang may bato sa tiyan niya. Busog na busog, gassy, yung hindi comfortable na feeling na hindi siya makatulog ng maayos. Nag-try siya ng iba't ibang gamot pero panandalian lang ang ginhawa. Sabi niya, Dosi, pagod na ako. Takot na akong kumain dahil alam kong masakit na naman pagkatapos. Isipin ninyo yan. Takot na kumain. Ang pagkain dapat nadudulot ng saya, di ba? Isang araw, sinuggest ko sa kanya na subukan niya kumuya ng isang clove pagkatapos ng hapunan. Doubtful siya at first, pero desperado na rin. Sabi ko, kailangan mong gawin ang tama. Mumuya ng dahan-dahan ng 60 hanggang 90 seconds. Hayaan mong mahalo sa laway mo. Damhin mo bawat sensation. Pagkatapos ng 2 linggo, bumalik siya sa klinik ko. May ngiti. Sabi niya, Dosi Maricel, makakatulog na ako ng mahimbing. Yung bigat sa tiyan ko, nawala na. Kagabi, kumain ako ng sinigang na baboy with rice at walang discomfort. First time sa loob ng 5 taon. Tapos umiyak siya. Hindi iyak ng sakit, kundi iyak ng kalayaan. At alam ninyo ba ang nakakagulat? Hindi lang yung digestion niya ang gumanda. Gumanda din ang tulog niya. Nawala na yung anxiety niya tungkol sa pagkain. Kahit yung relationship niya sa mga apo niya gumanda. Isang maliit na pagbabago. 10 malaking improvement. Ano ba talaga ang nangyayari sa utak ninyo pag mumuya kayo? Naalala ninyo ba yung feeling na pag may amoy kayong favorite food, parang naglalaway na agad kayo? Yan ang cephalic phase. Yung utak ninyo nagpre-prepare ng katawan ninyo kahit hindi pa dumarating ang pagkain.
Pag nilagay ninyo yung isang clove sa bibig ninyo at nagsimulang dahan-dahang gumuya, nagsisimula kayo ng precise 3-part neurological cascade. Una, yung laway ninyo, grabe ang dami. Yung salivary glands ninyo direktang konektado sa utak ninyo. Yung malakas na aromatic compounds sa cloves na trigger ng flow ng laway na puno ng digestive enzymes. Pangalawa, yung oral nerve receptors ninyo nag-fire. Yung mga nerves sa bibig at mukha ninyo na-activate. Parang nag-wake up ang buong sistema ninyo. Pangatlo, yung digestive command center ng utak ninyo nag-activate. Yung mga signals na ito dumarating instantly sa brainstem ninyo na nagpapadala ng prepare for digestion command papunta sa tiyan, pancreas, liver at intestines ninyo. Yung sequence na ito nakakaapekto ng far more than sa oral hygiene ninyo. Nagset ito ng tone para sa buong digestive at metabolic state ninyo for the next hour. Essentially, parang pinipindot ninyo yung start button ng internal intelligence ng katawan ninyo. Ito yung dahilan kung bakit ang daming seniors ang nag-report ng improvements na hindi nila inaasahan. Akala nila para lang sa bad breath, pero gumanda din ang digestion nila, ang tulog nila, kahit ang mood nila. Kasi konektado ang lahat. Quick pause lang. 79% ng mga nanonood ay hindi subscribe. Kung gusto ninyo ng more insights na ganito na tunay na makakatulong sa inyo, please tulungan ninyo kaming maabot ang 50,000 subscribers ngayong buwan. Yung subscription at like ninyo direktang tumutulong sa amin. Salamat po! Ngayon tayo punta sa 10 benefits. Benefit number 10, pinaganda ang digestion bago pa man dumating ang pagkain sa tiyan. Sa pag-activate nito through chewing cloves bago kumain, parang ini-prepare ninyo yung tiyan ninyo na mag-produce ng optimal levels ng hydrochloric acid at sinisignal ninyo ang pancreas ninyo. Ang resulta, yung pagkain ay nabubulok na mas efficient, kaya significantly less bloating, gas, at yung heavy sluggish feeling. Karamihan ng chronic digestion problems nagsisimula sa wake signal mula sa utak. Benefit number 9, binabawasan ang bad breath sa source. Ang chronic bad breath or halitosis rarely just dental issue. Madalas ito ay sign ng imbalance sa gut o sinuses. Ang pagmuya ng cloves ay atakihin ito sa dalawang paraan. Una, yung antibacterial properties ng eugenol direktang sinusuppress ang odor-causing bakterya sa dila at lalamunan. Pangalawa, yung search ng laway ay naglilinis ng food particles at lumilikha ng alkaline environment na hostile sa sulfur-producing bakterya. Hindi kayo nagmamask ng amoy. Binabago ninyo yung oral ecosystem. Benefit number 8, pinapahupa ang occasional stomach irritation. Pag nilunok sa maliit na amounts, yung eugenol mula sa cloves ay kumikilos bilang gentle carminative. Makakatulong itong pahupain yung tense feeling ng mild stomach cramps, soothe the sensations ng nausea, lalo na kung related sa mabagal na digestion. Ang key ay yung microdose delivered via laway, hindi yung malaki at aggressive na quantity. Benefit number 7, sumusuporta sa mas healthy blood sugar responses. Ang act ng mabagal, mindful chewing ay powerful para sympathetic nervous system activator. Ang parasympathetic state ay yung rest and digest mode ninyo. Dahil ang cortisol ay direktang nakakagambala sa insulin sensitivity, ang calming effect na ito ay pwedeng humantong sa mas stable insulin response pagkatapos ng meals. Hindi ninyo binabago ang pagkain, pinaganda ninyo yung kakayahan ng katawan ninyong i-process ito ng smoothly. Benefit number 6, binabawasan ang mindless snacking at sugar cravings. Ang benefit na ito ay neurology ha. Ang intense complex flavor profile ng clove, matamis, mapait, pungent, at mainit, nagpapadala ng powerful completion signal sa brain satiety at reward centers. Ang pagmuya ng isa pagkatapos ng meal ay pwedeng magsignal na ang pagkain ay tunay ng tapos na. Ito ay sensory full stop, tumutulong sa appetite control through intelligent sensory signaling. Benefit number 5, pinapalakas ang oral-gut connection, ang second brain link. Ang bibig ninyo ay literal at physiological gateway sa bituka ninyo. Ang nerves na na-activate dito ay first link sa gut-brain axis. Sa pagpapadala ng clear, calm rhythmic signals mula sa bibig via chewing, essentially ay tinatune ninyo ang neural pathway. Pwede nitong pahusayin ang regulation ng gas, ang consistency ng dumi, at ang overall rhythmicity ng digestive movements. Ang calm mouth ay pwedeng mag-promote ng calmer gut.
Benefit number 4, nag-promote ng microcirculation sa mukha at ulo. Ang vigorous chewing motion ay isang form ng exercise para sa jaw muscles ninyo. Ito ay nag-stimulate ng blood flow, hindi lang sa gilagid at panga, kundi throughout the complex vasculature ng mukha at cranium. Ang improved local circulation ay sumusuporta sa tissue health, healing, at pwede pang ang mag-contribute sa healthy awake feeling sa ulo ninyo. At ngayon ang master regulator. Benefit number 3, pinapahupa ang buong nervous system, ang vagus nerve effect. Ito ang crown jewel, lalo na para sa seniors. Ang mabagal, rhythmic chewing ay isa sa most direct at accessible ways na mag-stimulate ng vagus nerve, ang pinakamahabang cranial nerve na kumakontrols ng parasympathetic state ninyo. Ang vagus nerve stimulation ay bumababa ng heart rate, binabawasan ang production ng stress hormones, pinapahupa ang muscular tension, at inihahanda ang katawan para sa rest and repair. Ito ang dahilan kung bakit ang pagguya ng clove sa gabi ay pwedeng maging mas effective kaysa sa umaga. Ito ay nag-aliin sa natural wind down cycle ng katawan. Ikwento ko ang tungkol kay Lola Teresita mula Mandaluyong. 71 taong gulang. Nag-suffer siya sa severe insomnia for over 5 years. Hihiga siya sa kama ng mga oras, nag-race ang isip, tumitibok ng slight ang puso, hindi makatulog. Sinubukan niya ang lahat. Sleeping pills, warm milk, counting sheep, dasal, meditation apps. Wala, hindi consistent ang gumana. Ang exhaustion mula sa lack of sleep ay nakakaapekto sa lahat. Sa mood niya, sa patience niya sa mga apo, sa relationship niya sa asawa. Nung inexplain ko sa kanya tungkol sa vagus nerve stimulation through chewing, doubtful siya. Paano daw yung simple chewing ay makakatulong sa tulog niya? Pero desperado siya enough na subukan. Every night, 30 minuto before bed, mumuya siya ng isang clove for 90 seconds. Dahan-dahan, deliberately, nakafocus sa act. Sinabi ko sa kanya, gawin din yung bedtime ritual ito. Patayin ang sisi, ilagay ang phone. Umupo lang, umuya at maging present. Pagkatapos ng isang linggo, napansin niya na parang mas relaxed siya before bed. Ang racing thoughts, slightly slower na. Pagkatapos ng 3 linggo, nakakatulog na siya within 15 minutes. Pagkatapos ng 2 buwan, ang insomnia niya ay 90% resolved. Sinabi niya sa akin, Dosi, parang natuto na ulit mag-relax ang nervous system ko. Yung chewing naging bedtime signal niya sa katawan. Pagkatapos niyang magsimulang matulog ng maayos, lahat ay gumanda. Ang relationship niya sa asawa, ang patience niya sa mga apo. Nagsimula siyang mag-enjoy ng buhay ulit. Sinabi niya, Dos Maricel, for 5 years was just surviving. Ngayon, I'm living again. Benefit number 2, sumusuporta sa first-line immune signaling. Ang laway ninyo ay hindi lang lubricant. Ito ay critical immune fluid na naglalaman ng antibodies at antimicrobial enzymes. Ang pagtaas ng saliva production through chewing essentially ay binubuksan ang taps para sa first line of defense na ito. Pinapalakas ninyo ang immune surveillance sa very portal kung saan madalas pumasok ang pathogens. Ito ay maliit na local action with system-wide protective implications. At ngayon ang most important reframe of all. Benefit number 1, ang tunay na sikreto. Hindi ang clove, ang method. Pagkatapos ma-experience ang lahat ng shifts na ito, pagkatapos makita ang daan-daang pasyente na nag-transform ng kanilang buhay, ang profound realization ko ay ito. Siguro 70% ng benefits ay hindi galing sa biochemical profile ng clove mismo, kundi mula sa methodology, mula sa mabagal mindful chewing, mula sa nerve activation, mula sa intentional saliva production. Ang clove with its unique combination ng aroma, flavor, at compounds ay simply the perfect concentrated tool para gawin ang ritual na ito na potent at pleasant. Ang tunay na sikreto ay sa pag-engage ng forgotten fundamental health principle na marami sa ating systems ay naghihintay ng clear gentle instructions from our own behavior. Ang katawan ninyo ay matalino. Alam nito kung ano gagawin. Pero kailangan ninyong kausapin ito sa wika na naiintindihan nito. At ang wika na yun ay action, sensation, ritual, presence. Ikwento ko ang isa pang comprehensive case na nadadala together ng lahat. Si Lola Bella mula Muntinlupa, 76 na taong gulang. Nung una siyang dumating sa akin, 2 taon ang nakaraan, sira na ang babae. Multiple issues.
poor digestion, chronic constipation, bad breath, anxiety, poor sleep, at prediabetes. Nasa 6 siyang iba't ibang gamot. Ang monthly medicine expenses niya ay halos 5,000 piso. Pero mas malaki pa sa physical symptoms, ang sumira sa puso ko ay ang spirit niya. Sinabi niya sa akin, Dosi, naghihintay na lang akong mamatay. Pabigat ako sa mga anak ko. Hindi na ako nag-enjoy ng kahit ano. Wala akong quality of life. Nung narinig ko yan, alam kong may kailangan akong gawin. Hindi lang trait ng symptoms niya, kundi ibalik ang pag-asa niya, ang saya niya. Ini-introduce ko sa kanya ang clove chewing practice. Inexplain ko ang science lahat. Pero mas importante, sinabi ko sa kanya, Lola Bella, gusto pa ring mag-heal ng katawan ninyo. Naghihintay lang ng tamang signals. Bigyan ninyo ng chance. Subukan ninyo ito ng 3 buwan. Pumayag siya, pero nakikita ko sa mata niya na walang pag-asa. Twice a day, after breakfast at after dinner. Tinuruan ko rin siyang maging very mindful during the chewing. Pagkatapos ng 1 buwan, gumanda ang digestion niya. Pagkatapos ng 2 buwan, nawala ang constipation niya at gumanda ang sleep quality. Pagkatapos ng 3 buwan, bumaba ang anxiety niya at nag-stabilize ang blood sugar levels niya. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang doktor niya ay nag-reduce ng 3 gamot. Ang monthly medicine expenses niya bumaba from 5,000 to 2,000 pesos. Pero mas malaki pa sa numbers, ang nag-change ay ang spirit niya. Dumating siya sa klinik ko pagkatapos ng 6 na buwan at hindi ko siya nakilala. Mumingiti siya. May kulay sa mukha niya. May buhay sa mga mata niya. Sinabi niya sa akin, Dolphy Maricel, feeling ko nabawi ko na ang buhay ko. Hindi na ako survival mode lang. I'm living. Naglalaro na ako sa mga apo ko ngayon. Nagluluto na ako para sa pamilya ko. Ang simple act ng pagguya ng cloves naging daily meditation niya, ang paraan niya ng pakikipag-communicate sa katawan niya. Paano ba gawin ito safely and effectively? Makinig ng mabuti kasi importante ito. Ang best method. Kumuha ng isang whole clove. Isa lang. Ilagay sa bibig ninyo, ideally sa pagitan ng molar sa isang side. At mumuyan ang dahan-dahan at deliberately for 60 to 90 seconds. Hindi mabilis. Hindi aggressive. Mabagal. Mindful. Hayaan ninyong mahalo sa laway ninyo thoroughly. Damhin ang init. Tikman ang complexity. Mapansin kung paano bumabaha ng laway ang bibig ninyo. Mapansin kung paano natural na bumabagal ang hininga ninyo. Maging present. Pwede ninyong ilabas ang fibrous remnant o lunukin kung comfortable. Napakaliit na amount ng fiber ito, completely safe para sa karamihan. Gawin ito ng 2 to 3 beses per week minimum, ideally pagkatapos ng main meal o during a moment of stress. May mga pasyente ako na ginagawa ito daily at okay din yun. Hanapin kung ano ang gumagana sa inyo. Pero consistency ang key. Random use ay hindi mabibigay ng full benefits. Ito ay practice, hindi one-time fix. Ilang practical tips. Una, pumili ng good quality whole cloves. Pwede ninyong bilhin mula Divisoria Market sa Manila o kahit anong local palengke sa area ninyo. Quarter kilo ay around 20 to 30 pesos at tatagal ng ilang buwan. Siguraduhin fresh at aromatic. Pangalawa, magsimula ng dahan-dahan kung never pa ninyo ginawa ito. Ang lasa ay pwedeng intense. Magsimula sa 30 segundo at work your way up to 90 seconds. Pangatlo, maging consistent. Ang benefits ay nag-accumulate over time. Bigyan ito ng at least 4 weeks before judging results. Pang-apat, bigyang pansin ang katawan ninyo. Kung may discomfort, tigilan at consult ng healthcare provider. Panlima, gawin itong ritual. Huwag lang humuya habang nanonood ng umupo ng tahimik. Mag-focus. Gawin itong moment of connection sa katawan ninyo. At pang-anim, magsulat ng simple journal. Isulat kung paano ninyo nararamdaman bago magsimula at then check-in weekly. Mapansin ang subtle changes. Ngayon, napaka-importante ng warnings. Huwag gawing habit ito kung kayo ay nasa strong prescription blood thinners like warfarin without consulting your doctor first dahil sa mild antiplatelet effect ng clove.
pwedeng magtaas ng bleeding risk. Tigilan agad kung may burning sensation na tumatagal, may active stomach ulcers, nag-experience ng irritation o allergic reaction. Iwasang mumuya ng multiple cloves in one session. Gawin ito sa completely empty stomach daily. Gamitin ang method na ito kung may active mouth ulcers o open sores kasi ang clove oil ay potent at pwedeng makapaso. Kung buntis o breastfeeding kayo, consult muna sa GI. Kung may chronic medical conditions kayo o nasa multiple medications, pag-usapan sa doktor ninyo bago magsimula. Hindi ito replacement para sa medical treatment. Ito ay complementary practice. Always consult your doctor before starting any new health practice. Ang safety ninyo ay paramount. Kung na-appreciate ninyo ang simple, low-cost habits-backed yes deep physiology, then invite you to join this community. Subscribe sa channel na ito para sa more insights na magpo-empower sa inyo, hindi mag-confuse. Binubuo natin ang community ng Filipino seniors na naniniwala sa pag-take charge ng kanilang health through simple, accessible, science-based practices. Ngayon, genuinely curious ako. Nag-try na ba kayo ng pagmuya ng cloves? Hindi clove tea, kundi actual chewing ng whole clove. I write lang ang yes o no sa comments below. At kung sinubukan ninyo na, sabihin sa amin ang experience ninyo. Ano napansin ninyo? Nakatulong ba sa inyo? Ang experience ninyo ay valuable kasi minsan ang tunay na health advancement ay hindi tungkol sa pag-add ng another complex supplement. Tungkol ito sa muling pagtuklas ng profound power ng simple ancient action performed with presence and understanding. Hindi kailangan ng mahal na supplements o complicated protocols. Minsan, ang most powerful interventions ay yung pinakasimple. Yung mga practice na ginagawa na ng ating mga lolo at lola for generations, pero nakalimutan na natin sa modernong mundo. Ang sarili kong lola mula Pampanga ay nagmumuya ng cloves. Naalala ko as a child, tinatanong ko siya, "Lola, bakit ka nagmumuya ng cloves?" At sinabi niya, para maging malakas ang katawan ko. Para hindi ako magkasakit. Hindi niya alam ang science. Pero alam niya na gumagana. At ngayon, decades later, kino-confirm ng science ang alam na ng mga ninuno natin. Gusto kong iwanan kayo with this thought. Ang katawan ninyo ay incredibly intelligent. Alam nito kung paano mag-heal, mag-regulate, mag-thrive. Pero kailangan nito ng tamang signals. Ang clove chewing practice ay isang paraan lang para magpadala ng signals na yon. Ito ay conversation sa nervous system ninyo. Ito ay reminder sa digestive system ninyo. Ito ay reset button para sa stress response ninyo. At halos walang gastos. Ang maliit na pack ng cloves ay 20 to 30 pesos at tataga ng ilang buwan. Sa maraming taon ko ng practice dito sa Pilipinas, nakipagtrabaho sa daan-daang senior patients across Metro Manila, mula Quezon City to Muntinlupa, mula Caloocan to Parañaque, mula Marikina to Pasay. Nakita ko kung paano ang maliliit na pagbabago ay lumilikha ng malalaking impact. Lalo na para sa ating mga seniors na limited ang budget para sa healthcare. Ito ay healthcare na accessible, affordable, at effective. Walang mahal na tests, walang complicated procedures, pure physiological wisdom lang. Kaya hinihikayat ko kayo kung kayo ay over 60, kung nag-experience kayo ng kahit ano sa mga issues na nabanggit ko, digestive problems, bad breath, anxiety, poor sleep, blood sugar issues, constipation, sugar cravings. Subukan ninyo ito. Maging consistent ng at least 4 weeks bago mag-judge ng results. I-keep ang simple journal na yon. Mapansin ang subtle changes. Kasi minsan, ang healing ay hindi dumarating with fireworks. Dumarating ito lang tahimik, banayad, persistent. At tandaan, hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. Nandito ako para suportahan kayo. Ang channel na ito ay dedicated sa pagdadala sa inyo ng practical, science-based, culturally appropriate health wisdom para sa Filipino seniors. Hindi ako nandito para magbenta sa inyo ng mahal na products. Nandito ako para i-empower kayo with knowledge at simple practices na pwede ninyong gawin ngayon sa sariling bahay ninyo. Deserve ninyo mag-enjoy ng meals without takot. Deserve ninyo matulog ng mahimbing. Deserve ninyo maglaro sa mga apo without pagod. Deserve ninyo maging confident sa social situations. Deserve ninyo mag-travel at gumawa ng memories. Deserve ninyong mabuhay, hindi lang mag-survive.
At minsan, ang susi sa lahat ng yan ay mas simple kaysa sa iniisip ninyo. Minsan, nagsisimula ito sa something as small as a glove. Salamat sa panonood. Salamat sa pagtitiwala sa akin sa health journey ninyo. Salamat sa pagiging parte ng community na ito. Maraming salamat po. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Alagaan ninyo ang inyong katawan kasi yan lang ang meron kayo. God bless you all. At tandaan, hindi pa huli ang lahat para magsimula ng healing. Hindi pa huli ang lahat para bawiin ang buhay ninyo. Kaya natin ito. Together, pwede tayong tumanda with grace, with health, with dignity. Hanggang sa muli. Ingat po kayo.